Alam nyo ba mga kababayan, sa sobrang galit ni Harry Roque kay Atty. Clark Castro, hindi niya naaalaman at hindi niya napapansin na inilalaglag na pala po niya etong si Hanelet Abansenya. At saka dito mapapatanong kayo, si Digong pa ba at saka itong si Hanelet Abansenya? Magjowa pa ba sila or kung ano man ang tawag nyo, sila pa kaya? Kasi hindi naman magsasalita etong si Roque ng mga ganitong klase ng bagay kung etong si Duterte at si Hanelet Abansenya ay okay pa po ang relasyon. Tayo nagtatanong lang. Hindi po tayo nag-iimbento ng kwento or gumagawa ng chismis. Tayo po ay nagtatanong lang. So ngayon, pakinggan nyo muna mga kababayan, ito pong banat ni Harry Roque kay Atty. Clark Castro and then itutuloy po natin yan dito po sa nakita nating balita. Galing po din sa Abante mga kababayan na kung saan aksidente. Sa sobrang kadaldalan ni Roque, aksidente po niyang nailaglag. Ito pong si Hanelet Abansenya. Ano po, so ito, i-play po natin. Nako, gustong-gusto ko ha. Huwag niyong aalisin si Auntie Claire. Nako, gustong-gusto ko si Auntie Claire. Dahil talaga mula nang na talaga si Auntie Claire, free fall na po ang trust rating at approval rating ni Marcos. Ang pinakakailangan natin para tuluyan ang mawala sa gobyerno ang Marcos regime, si Auntie Claire forever. Pero inyo kung gaano kalakas ni Atty. Clark Castro, hindi talaga nila kinakaya yung mga pagsopla ni Atty. Clark Castro sa kanila. Bakit? Kasi nga naman mga kababayan, kada may papasikatin silang balita, kada may gagawin silang issue, hindi po nakakalusot kay Atty. Clark Castro. Isang araw pa lang, sinusoplak na agad mga kababayan yung mga maling balita po na ipinapakalat nila. Kaya ngayon pinapalabas nila na si Atty. Clark Castro ang dahilan kung bakit daw po bumababa yung ratings mga kababayan ni PBBM. Tayo nga, alam natin sa mga sarili natin mga kababayan mismo na yung mga naglilipana ng mga matataas na rating ni Sara Duterte, halatang halatado naman mga kababayan na yung mga survey firm dyan, di ko naman po nilalahat at wala naman po tayong pinapangalanan, mga nababayaran po yan. Saan ka ba naman nagkatala? Napakataas ng ratings mga kababayan. Ang ginagawa lang naman pagsiservisyo sa taong bayan ay pag-travel abroad at tuwing may sakuna ay nawawala at tumatakas sa problema at suliranin dito po sa ating bansa. Yan ang mahirap dyan mga kababayan. Saan kayo nagkatala? Pa-travel abroad lang, hindi nagtatrabaho pero ang taas ng rating. Di dun sa mga inilalabas na mga survey firm or mga survey firm na binabayaran mga kababayan. Kaya nga hindi tayo apektado sa pagbaba or pagtaas ng survey ni PBBM. Kasi nga si PBBM mismo nagsabi na wala siyang pakialam sa sinasabi ng mga survey. Ang mahalaga sa kanya, nagagampanan niya yung kanyang mandato at nakakapagtrabaho siya, nakakapaglingkod siya sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, ipagpatuloy pa natin mga kababayan. Salamat. Siya po ang pinakamagandang dahilan kung bakit dapat nang sisantihin si Presidente Marcos. Like messenger, like principal. Pareho silang palpak at magsama silang palpak. Wag na wag nilang tatanggalin. Ano yung sabi dito ni Harry Roque? Like messenger, like principal. So ibig sabihin, yung ginagawa ni pangalan nun, nung sinamahan niya mga kababayan papunta doon sa PAGCOR, yung pag-aayos nila ng license, ibig sabihin kung ano ang ginagawa mga kababayan ni Cassandra Leong, yun din ang ginagawa ni Harry Roque. Kasi nga, siya na mismo nagsabi, like messenger, like principal. Di ba ang sabi niya, taga-ayos lang siya ng, abogado lang siya ng Lucky South 99. So ngayon, kung ano pala yung illegal na ginagawa ni Cassandra Leong, yun din ang ginagawa ni Harry Roque. Kasi yan po yung paniniwala niya. Si Auntie Claire. Dahil mas gusto nating mapaaga ang pagiging presidente ni VP Sara at yan po illegal. Kita nyo? Pong mag-resign ang Marcos Jr. Di ba? Sabi ko sa inyo mga kababayan Ayan napakaliwanag na sa sobrang galit niya kay Atty. Clark Castro, lahat ng mga maiitim nilang balak, unti-unti na po nilang nasasabi. Ano yung sabi ni Harry Roque dito? Kaya nila ginaganyan ang Marcos administration. Kaya patuloy yung pagbagsak ng mga ratings ni PBBM. Gusto nilang mawala si PBBM dahil nga gusto po nilang maging presidente ng maaga. Ito pong si Sara Duterte. Mismong sinabi po yan ni Harry Roque. Ulitin natin ng konti.
aga ang pagiging presidente at magsama silang palpak. Wag na wag nilang tatanggalin si Ante Claire. Dahil mas gusto nating mapaaga diba? ang pagiging presidente ni VP Sara at yan po illegal. Dahil po pwede naman pong mag-resign ang Marcos Jr. sa kabila ng katotohanan na sa mga lumalalang problema ng bayan, hindi talaga siya makapagbibigay ng kahit anong solusyon. Kaya mag-resign na lang. Ayan, tuloy agad natin yan mga kababayan dito. Alam nyo, sa sobrang gigil niya kasi kay Atty. Claire, hindi niya napapansin na mali na po yung sinasabi niya. Unti-unti na niyang naiilaglag. Ito pong si Hanelet Abansenia at ito pong si Duterte. Kasi saan ka ba naman nagkatala? Pagka naandya dyan sa dahig, etong si Hanelet Abansenia, puro pagtatanggol kay Hanelet Abansenia yung ginagawa ni Harry Roque at saka po nitong si Maharlika. Tapos biglang makakarinig tayo mga kababayan ng ganitong klase na mga salita galing mismo kay Harry Roque na kung saan ayon po sa kanya mga kababayan nanliligaw daw etong si Digong dito daw po sa dati niyang asawa na si Ma'am Elizabeth Zimmerman. Sabi pa nga dito, kung babasahin pa natin yung balita, eto naniniwala si dating presidential spokesperson Harry Roque na nanliligaw o friendship with benefits ang gusto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ex-wife niya na si Elizabeth Zimmerman mga kababayan. So ngayon, eto, sabi pa dito, pilyon dagdag pa ni Roque, naghahanda siya dahil gusto niya maging ring bearer sa wedding of the century kapag nagpakasal ulit ang dalawa mga kababayan. So ito, play po natin. Doon sa sinabi nga ni yung mga tanong ko, doon sa sinabi nga ni Ma'am Elizabeth na handa siyang tanggapin si Tatay Digong kung wala nang mauuwihang tahanan ang Tatay Digong. Ang aking pilyong tanong, ang sabi ko pa nga, showbiz. Ano ba yan? Reconciliation na ba yan? Well, ang sabi naman ni VP, hindi, it's friendship. Pero sa akin, sa tingin ko naman, naku, kakilala ko yung amo ko. Yung mga sinasabi niya kay Ma'am Elizabeth, nanliligaw yan. Nako! Diba? Kita niyo mga kababayan diba doon kay Alputera, nanggigigil na etong si Hanelet Abansenia kaya pinababanatan dito po kay Maharlika. Tapos biglaan mga kababayan na malalaman nyo na ganito na agad yung sinasabi ni Harry Roque na kung saan daw mga kababayan ang tingin niya daw dito kay Digong nanliligaw daw po dito kay Ma'am Elizabeth Zimmerman do sa una niyang asawa. Tapos ang pinakamasakla pa dito mga kababayan, kung iisipin ninyo yung mga sinasabi ni Harry Roque, mukhang hindi niya pinag-isipan. Bakit? Dahil alam naman niya na kapag nagbitaw siya ng mga ganyang klase ng pahayag, may tao pong masasaktan. Unang-una, yung kinakasama ni dating Pangulong Duterte ng napakatagal na panahon na si Hanelet Abansenia. Biruin nyo parang sinabi na rin ni Harry Roque na ayaw niya na ang makatuluyan ni Digong ay eto pong si Hanelet Abansenia at mas maganda sigurado ko hindi yan friendship. At mas maganda para sa kanya mga kababayan na ang makatuluyan ni Digong ay etong si Ma'am Elizabeth Zimmerman. Sa kabila ng ginawa ni Hanelet Abansenia para kay Duterte, eto pa lang si Harry Roque ay may lihim na gustong mangyari, which is ang magkabalikan etong unang asawa ni Digong at saka itong si Digong. Alam naman po natin na kapag nagkabalikan etong si Ma'am Elizabeth Zimmerman, wala nang puwang. Eto pong si Hanelet Abansenia. Diba ipagpatuloy pa natin? Pero sa akin, sa tingin ko naman, naku, kakilala ko yung amo ko. Yung mga sinasabi niya kay Ma'am Elizabeth, nanliligaw yan. Diba? Sigurado ko, hindi yan friendship lamang. Ang gusto niya, friendship with benefits. Kaya ako, maghahanda ako dahil gusto kong maging ring bearer sa wedding of the century kapag magpakasal muli si Tatay Digong at si Ma'am Elizabeth. Ay, hindi po malayang mangyari yan. Dahil talaga namang yari na naman to mga kababayan kay Panelo. Dahil sa mga sinasabing ito ni Harry Roque, ngayon magtatanong tayo mga kababayan. Sana kung napapanood dito ni Ma'am Hanelet Abansenia, kayo pa po ba ni dating Pangulong Duterte? Ako nagtatanong lang naman. Kasi marami kasi mga speculation mga kababayan na lumalabas
na wala na etong si dating Pangulong Duterte at saka po itong si Ma'am Hanelet Abansenya. At siguro, hindi naman din sasabihin ni Harry Roque yan kung magkarelasyon pa rin etong si Ma'am Hanelet Abansenya at saka po itong si dating Pangulong Duterte. Dahil kung titingnan nyo, bukod doon sa sinabi ni Pulong Duterte na maghanap na lamang daw po na may mga malalaking credit card, etong mga jowa ni Digong, kabilang dyan si Ma'am Hanelet Abansenya at wag na siyang isipin, doon pa lang mapapaisip kayo kung okay pa ba talaga etong si dating Pangulong Duterte at saka po itong si Ma'am Hanelet Abansenya. Tapos ngayon, may bigla ang sasambulat sa mamamayang Pilipino na sinasabi ngayon ni Harry Roque na gusto niyang magkabalikan. Ito pong si Ma'am Hanelet Abansenya, ito pong si Ma'am Elizabeth Zimmerman at saka po itong si dating Pangulong Duterte. At dito pa nga pinapalabas niya na nandiligaw etong si Duterte dito po kay Ma'am Elizabeth Zimmerman dun po sa una niyang asawa. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Itong pagkakakulong kay Tatay Digong, pinakamalaking hamon sa buhay ni Tatay Digong. At siguro, nare-realize niya ngayon kung anong mga pagkakamali niya. Ako, sige, ito na naman. Magsasabi na naman ako isang katotohanan. Nung minsan na kami nag-usap ni Tatay Digong, ang sabi niya talaga sa akin, ang pinakamalaking pagkakamali ko sa aking buhay ay yung iniwan ko si Elizabeth. Naku po! Ano ibig sabihin niya? Kinikilala niya talaga na pinakamalaking pagkakamali niya. So ngayong siya ay nasa kulungan at nagkaroon ng panahon para magmuni-muni sa kanyang buhay, I am sure mas lalo niyang na-realize ang pinakamalaking pagkakamali niya ay pag-iwan kay Ma'am Elizabeth. So ibig sabihin pala mga kababayan, nung minahal ni dating Pangulong Duterte nung nakasama niya itong si Ma'am Hanelet Abansenya, hindi niya talaga tunay na minahal. Bakit mga kababayan? Kasi nga, kung ayon kay Harry Roque, nung nakausap niya itong si dating Pangulong Duterte at sinasabi yung mga bagay na ang pinakamalaking pagkakamali ni dating Pangulong Duterte ay yung iniwan si Ma'am Elizabeth Zimmerman, ibig sabihin, parang ginamit lang itong si Ma'am Elizabeth Abansenya. Parang ang dating mga kababayan, oo nga kasama, pero hindi talaga tunay na minahal. O baka yung mga didishit dyan, mag-iyakan na, sinasabi ko lamang po yung katotohanan na totoo. Base dito sa sinabi ni Harry Roque, kung mag-iiyakan yung mga didishit dyan, wala akong pakialam. Kasi biruin nyo parang ang dating panakipbutas lang, di umano, etong si Ma'am Hanelet Abansenya. Kasi nga kung yun yung isang bagay na pinakamalaking pinagsisisihan ni dating Pangulong Duterte ay yung iwan yung kanyang unang asawa, ibig sabihin naging panakipbutas lang etong si Ma'am Hanelet Abansenya. Kaya nga po ako naniniwala na a reconciliation is possible at kapag nakalabas si Tatay Digong at yan naman po ay ginagawa natin ang lahat ng gagawin natin. Naku, kung alam niyo lang kung anong ginagawa ko, ang daming may isang taong galit na galit sa akin sa mga pinagagawa ko pero neck mo magalit ka ng gusto. Hindi ikaw Si Panelo yun, si Panelo! Si Panelo yun, mga kababayan. Hindi niya kayang pangalanan eh. Kasi pag pinangalanan niya si Panelo, automatic bebeltahan ulit siya ni Panelo and then magkakaroon na ng matinding kaguluhan sa Duterte camp, mga kababayan. Baka nga kapag nag-away pa yung dalawang yan, lumabas yung mga bagay at mga issue na talagang mahihirapan sila na pagtakpan. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, eto mga ibinubuka ng bibig ni Harry Roque, eto po yung isang paraan ng paglalaglag kay dating Pangulong Duterte at dun sa mga naging chicks at asawa ni dating Pangulong Duterte. Kasi pala isipan talaga sa mga didishit, okay pa ba si dating Pangulong Duterte at saka po itong si Ma'am Hanelet Abansenya? Bakit mukha atang hindi na nagbibibisita or dumadalaw sa dahig eto pong si Ma'am Hanelet Abansenya at iba na rin ang sinasabi ni Harry Roque? So ibig sabihin, di umano, baka wala na talagang relasyon etong si dating Pangulong Duterte at saka po itong si Ma'am Hanelet Abansenya. Baka bumitaw na rin etong si Ma'am Hanelet Abansenya dito po kay dating Pangulong Duterte. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pakulong. Ako gagawin kong lahat para mapalaya yung aking Tatay Digong. Wala akong pakialam sa'yo, no? So anyway, magalit ka kung magalit ka. Gagawin kong lahat para mapakwala si Tatay Digong. Pag yan ay nagtagumpay tayo, sa tingin ko manliligaw muli si Tatay Digong. At sa ngayon pong dumadalaw ang Ma'am Elizabeth, tingin ko liniligawan siya ni Tatay Digong. At napakagaling na ni Tatay Digong manligaw dahil ang dami na niya liligawan. Sa totoo lang. So, hindi po malayo na ako'y magre-ring bearer
sa wedding of the century ni Rodrigo at ni Elizabeth muli. O yan mga kababayan ha. Biruin nyo. Putik kung totoo to. Talagang mangiyak-ngiyak na pihado, etong si Ma'am Hanelit Abansenya, hindi niya siguro lubos akalain na ilalaglag siya mga kababayan ni Harry Roque. Kasi paglalaglag to kay Ma'am Hanelit Abansenya Parang sinasabi dito na mas pabor siya nang magkatuluyan mga kababayan ay etong si Ma'am Elizabeth Zimmerman at etong si dating Pangulong Duterte kaysa dito kay Hanelit Abansenya at kay dating Pangulong Duterte. Iyan mga kababayan ang sinasabi nyo dyan. Hindi niya lang madiretso, pero yan po yung gustong mangyari ni Atty. Harry Roque. Biruin nyo ha kung gaano katitindi mga kababayan gumawa ng mga ingay at issue. Eto pong si Atty. Harry Roque. Konti na nga lang iisipin ko na baka mamaya etong si Harry Roque mga kababayan talagang nilalaro lang ang mga Duterte. Kaya ingat-ingat kayo.